Si Giannis Antetokounmpo mismo ang nag-anunsyo na siya ay may calf injury na magiging sanhi ng pagpapahinga niya ng 4 hanggang 6 na linggo. Ang trade deadline ngay magaganap sa February 6 Philippine time. So ang sunod nga na laro ni Giannis kung sakali ay bandang last week pa ng February o sa unang linggo ng Marso. At duda nga ng NBA insider ng ESPN Mark Spears ay nilaro na ni Giannis ang kanyang last and final game para sa Milwaukee Bucks at ang sunod na laro nito ay magaganap na para sa ibang team. Well, malakas nga ang chance dito. Nagkakaroon lang nga ng problema dahil obviously ayaw nga ni Giannis at ng Bucks ay trade ang kanilang superstar sa isang team na walang chance ang lumaban para sa championship. Subalit ang realidad nga ay masyadong malaki ang sahod ng two-time MVP at masyado siyang magaling to the point na magiging patas lamang ang isang trade kung literal nga na mahigit 5 na player at mga draft picks ang ititrade ng kabilang team sa Bucks para makuha si Giannis. At kapag nangyari nga ito ay hihina na ang team at mawawalan na naman si Giannis ng kakampi na makakatulong sa kanya sa playoffs. Ito nga ang mahirap sa trade mga kaibigan, hindi nga ito tulad ng free agency na pwede ka lang lumipat sa isang team at ipanatili ang mga players ito as long as pasok pa nga ang lahat sa sahod sa salary cap. Dito nga medyo hesitant ang mga teams na kunin si Giannis, lalo na't nagiging formula ngayon sa pagkampiyon ay ang isa o dalawang homegrown star na may mga solid role players na alam at tanggap ang kanilang mga role. Hindi na nga tulad ng noon na panay super team ang nagkakampyon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Kahapon ay kinawawa nila ang Brooklyn Nets at pinulbos nila ito sa score na 126-89. Mainit si Kawhi Leonard na gumawa ng 28 points and 5 rebounds in just 25 minutes. 19.6 rebounds and 8 assists din nga ang ginawa ng former MVP James Harden. 18 points and 5 rebounds si John Collins at 11 points and 10 rebounds double-double performance si Ivica Zubac. Ang Clippers nga ay nag-iinit na at may record na 15 wins and 3 losses sa kanilang last 18 games. Ito din ang record nila matapos sasabihin ni Coach Tyronn Lue na dapat ay magkaroon sila ng napakatinding record to end their season matapos lamang na magtala ng 6 wins and 21 losses sa first 27 games ng season na ito. Ngayon nga ay halos isang game na lamang ang pagitan ng Clippers sa 9th seed Portland Trail Blazers. Hindi din nga maganda na nagtamo ng injury sila Jimmy Butler ng Golden State Warriors at Devin Booker at Jalen Green ng Phoenix Suns. Subalit para nga sa Clippers ay posibleng nagbukas ito ng pinto sa kanila na makapasok na sa top 8 ng West. Out na nga sa buong season si Jimmy Buckets habang si Booker naman ay mahigit isang buwan ang kailangan niyang ipagpahinga. Kung may pagpapatuloy nga ni Kawhi Leonard ang performance na pang All-NBA team member, walang duda nga na maaabot nila ito. Since December ay Clippers nga ang may best record sa buong NBA at sa pangunguna ito ni Kawhi Leonard at ni James Harden. Unti-unti na nga silang nakakabuo ng magandang chemistry as a team. Kung mag-uumpisa ang playoffs kayo na isa nga sila sa mga top contenders. Subalit dahil sa kanilang 6-21 record to start the season, nasa labas pa din nga sila ng top 8 ng West Conference ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?